So yun, no, di ko alam kung saan ako magsisimula sa pag-update nito, pero sige, eto na lang, no? Bali, on ko lang yung camera, tapos ipapakita ko na lang ko sa inyo yung hitsura nitong ating coastal road dito sa Rojas segment. So itong ating kinatatayuan, aking binablog ngayon, ito yung parang ano siya, rotonda, no? I mean, rotonda doon naman sa ano, doon naman sa dulo pa doon. Itong ating kinatatayuan, ang ibig ko sabihin, yung para siyang sa Times Beach na dito yung labasan, no, lagusan ng mga motorista na papuntang Rojas lang, diba? So junction, Rojas Junction. So ito yung pinakaunang na demolish if I'm not mistaken sa lugar na to dito. Like nakahanga kasi pagka clearing tapos demolish agad, wala na yung mga magagandang gusali dito dati na mga dormitel, hotel, condotel, ano ba, dormitel, no? So ngayon wala na sila. I mean, sila yung pinakauna na gumalaw dito, no? Pero it turns out na sila rin pala yung pinakahuli. So hindi siya, walang kinalaman ang DPWH, walang kinalaman ang ang ano, mga developer o ano ba tawag diyan, mga nagtatrabaho dito, kundi sa right of way in the yun, problema sa title, la lupa, no? Ganun, sa property, sa ownership, housing, ganun. So yung problema, kaya hanggang ngayon andito pa rin yung, hindi ganito pa rin yung hitsura. I mean, gumagala pa rin naman, ongoing pa rin yung construction, yung paggawa ng kalsada. Pero hindi siya ganun kabilis, no? Compare natin sa Bocana River, compare natin sa dun sa may Times Beach, no, sa Junction 1. And dun sa may ano, sa may Santa Ana, sa may Leon Garcia. So kung i-compare natin to dito, ito yung pinakamabagal, no? I mean, may mga time na walang trabaho, may mga time na ano siya, walang trabaho, no? Kasi nga hindi right of way or yung ownership, land ownership, basta yan ang issue. Yun ang base sa aking ano, mga nakakwentuhan ng mga taga rito lang din, na marami daw silang mga kakilala, kapitbahay, no, to be exact, na ang iba ay wala na sa Pilipinas, nasa ibang bansa na, tapos parang nagkaroon ng hidwaan daw sa kanilang mga kanya-kanyang pamilya. So in short say, yung mga bahay dito, may mga bahay na conjugal property, tama ba? Conjugal property yung term, sa yung lahat, ang nagmamay-ari ay 5 magkakapatid o lahat ng magkakapatid. Kung ba hindi pa nila na pangalan, no, hindi pa nila na paghahati-hatian. So yung iba ay ayaw daw pumirma, parang merong hidwaan nga sa ano ng mga family member, kaya kumbaga parang bahala kayo sa buhay nyo. Pakialam namin dyan sa tulay ninyo, pakialam namin dyan sa inyong coastal road, pakialam namin dyan sa project na yan. Basta ayaw kong pumirma, walang oras, walang time, manikluhod kayo, parang ganun ang ano, ayan na lang, kumbaga parang ayan lang yung pagkakaintindi ko sa ganun, na may mga hindi nga nakipag-cooperate na mga family members sa kanilang mga bahay para mapirmahan na, para ma-demolish na ng DPWH, ng ating o sino man, no, na ahensyang may kinalaman sa pag-demolish, para maisagawa na itong ating clearing sa lugar at development, ma-develop na itong ano natin ginagawang coastal road, Rojas segment. So ito yung hitsura dito sa lugar. Kung mapapansin niyo naman, kung kayo taga Davao lang din, no, lagi nyong nadadaanan to dito, na minsan sarado, minsan may trabaho, minsan wala, minsan strictly no entry para sa mga hindi natatrabaho dito. Ngayon pwede na sa mga bata, tumatambay na, di ba? So yun yung ano, latest update natin dito. So wala pa akong nakausap dito ngayon na for more information, no. Kumbaga ang ginawa ko lang ngayon dito is pumunta lang at ginamit ko itong aking camera para ma-share ko sa inyo ang ganap dito sa lugar. Kasi panigurado kung sakay kayo ng bus na yan tsaka yung jeep na yan, ang makikita nyo lang in a span of 5 to 10 seconds lang yata, no, para inyong masilayan ang lugar, kung anong ginagawa rito, kung anong ganap. Whereas kung ako'y pumunta dito na para ipakita sa inyo yung hitsura, so ito yun, no, mas matagal, mas masilip po ninyo ng mas maayos. And yun, meron pa tayong mga detalye dito, mga makukuhang mga latest ano nga, no, development or latest na ganap event dito sa loob. So yan, nakita natin yan yung mga giant pipe, no? So siyempre ano yan, maaring dyan idadaan, no, or gagamitin yan para sa wiring electrical, pwede, di ba, sa kuryente. So mag-underground cabling system na rin ang setup dito, tama ba yon? So well, di ako sure. Tapos itong mga box culvert, matagal na rin yan dyan naka-install, marami na yan, I mean dati pa yan. So naka-ano siya, naka-ready, tsaka madali naman gawin yan, trabahoin. Tapos may nakatanim dyan, ano, naka-install, ano ba tawag dyan,
parang poste na nakadrado, timber, I don't know. So wala ako sa wala ako sa vocabulary sa mga construction material. And yan, ikot na natin ikot natin dito ang camera para makita niya pa ng mas malawakan, 360. Kasi hindi lang naman development ng lupa, kalsada ang ina-update natin, inaalam, tinitingnan, pati ang mga surroundings, kung may mga bahayan pa rin ba. So the answer is meron pa rin ang bahayan. Yun nga lang, iba hindi pa na-demolish, iba hindi pa na nagigiba. So magiging daw to, base sa aking pagkaalala, parang 3 lanes. Kasama parang two-way, double lane, two-way lanes, tapos mababasa para sa Times Beach, tapos meron siyang sidewalk para sa mga cyclist, mga pedestrian. Yan yung itsura. So isa to sa sinasabi ninyo, kayo na mga nanonood, ng mga taga Davao na nag-aabang-abang sa mga development natin dito, na ang isa sa problema talaga sa natin, coastal road, ay maaaring mapapatagal, madidili talaga ng matagal itong natin, coastal road sa Davao City, kahit pa matapos na yung tulay dun sa may Bukana River. Kasi matapos na nga yung Bukana River, din naman makakadiretso dito. Hindi, tutuloy pa rin siguro naman. Oo, kasi pagkakaroon ko, ito lang naman yung problema talaga Pero yung doon naman sa may rotonda, okay naman, di ba? So dito lang talaga yung problema, hindi to road widening. Hindi kagaya dun sa Times Beach ba na private property kasi yun, di ba, pagmamayari ng ng Consonhe, if I'm not mistaken. Hindi ang nagkakamali, Consonhe ang nagmamayari. So dito naman ay mga tao. So parang na-award na yata sa kailangang lupain yung lote, yung mga pinatitirikan ng bahay nila, awarded na ni Tatay Digong, inaward na. So kaya na siya, mga individual na nagmamayari. So ganyan na iba-ibang prinsipyo, iba-ibang mga perspektibo ng buhay ng tao. So hindi lahat ay mag-a-agree sa development, hindi lahat ay supportive, hindi lahat ay may pakialam. So may mga ilan din talagang walang pakialam, bahala kayo sa buhay nyo. Ang iba nga parang ginagawa pang opportunity para mang power trip. Di ba? Kasi siyempre isipin natin, most of the time ang nagpa-power trip sa atin mga government. Tama, government officials. Ngayon, ito yung mga chances na ang mga normal citizens, ordinary citizens ay makakapang trip din. Magagamit nila yung kailangan kapangyarihan, puwersa. Although kahit pasabihin natin na wala na mapakialam din ng gobyerno kung matuloy o hindi, di ba? Pero siyempre nakapanghinayang kung ang Pangulo, Mayor, kagaya ng mga Duterte, na ayaw talaga ng mga delayed. Kasi gastos na to bayad na to Ibig ko sabihin, may pondo na to. Di ba? Kahit tayo, di ba? Sa mga buhay natin, sarili natin sa bahay, di ba? Pag mayroon tayong pera na hindi na atin, di ba? Kunyari, may hawak tayong pera na pambayad ng kuryente, pambiling bigas, pambayad ng upa, lahat ng mga bills, payment, di ba? So meron tayong pera na nahawakan. Di ba as far as as soon as possible dapat ay mai-release na natin, maibayad na natin para kung sakali man hindi na siya magastos, ganun, hindi na siya magasta or basta ganun lang. So ganun, same din sa mga project, sa government project. Yan ang pagkakaintindi ko hindi yun dahil sa expert ako or alam ko or matalino ko or meron akong alam, kundi ko lang yun, kumbaga parang nire-relate ko lang siya sa daily lives, ganun, normal na buhay. So same with the government, na kapag ka-project na siya, budgeted na, may budget na talaga siya kasi simula na yung trabaho. So hindi pwedeng ipagpatigil kasi magre-reflect din kasi yan sa mga gumagawa ng proyekto. For example, ito build project to ni Tatay Digong, tapos ngayon hindi siya matapos ng ilang taon, abutin ng dekada. Siyempre, kahit pa wala silang kasalanan kasi nga may problema nga sa right of way, may problema sa mga private citizens na mga taga rito, still may mga Pilipino pa rin, Davaoenyo pa rin na hindi nakaintindi. So kumbaga, out of frustration, kahit nilang walang mali yung may project na to dito. So yun, nagagalit na lang basta-basta pala. Nagalit na lang basta-basta, ganun, kasi nga frustrated na nga. Kasi ang tagal matapos, sobrang traffic na natin. Sobrang siksika na natin, pero ang ginawa ng ang ating mga project ay nakabinbin pa din. So hindi inaalam, hindi nire-research ang iba kung bakit, kung sino may kasalanan. Which is hindi naman talaga dapat din. I mean, okay naman ang magiging mapagmatsyag or observant or i-research natin. Alamin natin kung sino ang cause of delay.
sa project. Pero kung iisipin nat yun lang, no? Pero most of the time imbes na isipin natin kung sino cause of problem, ang hinahanap natin is yung sisisihin, no? Without knowing na wala palang kasalanan yung tao na nasisisi natin. Anyway, so baba na tayo dito. At next kong i-update naman doon sa unahan sa may roundabout. O nga pala, additional ko pa pala, baka makalimutan ko lang. Diyan sa unahan na yan, may natatrabaho pala, may naghuhukay, may gumagawa ng box culvert. Basta hinuhukay nila. So yung may mga box culvert diyan sa may gilid ng kalsada. So kung kayo mapapadaan dito, may kita niyo yung yung mga development magawa ng mga naka-assign dito. Ngayon lakad tayo dito. Papunta tayong roundabout dun sa may coastal road talaga siya. Ito kasi na to hindi naman to coastal road. Kasama lang siya sa project ng coastal road. Junction lang to. So pinutol na siya itong basta 'di ba yan, parang gate yan dati pader mataas na bakal, ngayon wala na, pinutol na siya. So ibig sabihin it's indication ulit na merong development na matutuloy or magaganap pa o continuous na. Mga ilang araw kasi ito nakabinbin 'di ba? Tapos ngayon ang ating mga dumadaan na mga sasakyan dati kasi dito. Yan ngayon wala na, doon na sila nilipat. Nire-route na sila. So yun kabuwang additional na footage update na kita naman natin may natatrabaho talaga. Pinaggigiba na yung mga lumang lumang creek, lumang imbornal o tao dyan, lumang box culvert. Ngayon pinatatanggal na siya kasi papalitan na siya ng bago siyempre. Diba? So rerouting na siya. Ibig sabihin keep going, keep moving, ongoing, no? So wala nang makakapigil pa. Nice one. So next nito is coastal